Hey, what's up guys? Ang ating tutorial ngayon ay about sa Windows 7 editions, no? Kung ano yung mga version. Kasi ang dami nagtatanong na may problema sa Windows 8 at kung paano daw i-activate, no? Sa ngayon, nasubukan ko mag-activate ng Windows 8. Talagang wala pa sa ngayon, no? Mahirap ang activator. Meron ka makikita, ma-activate mo, kaso maglolo ko yung pag-load up niya, no? So, balik tayo sa Windows 7. Alamin natin kung ano bang meron siya, no? Sa ngayon, ito yung gamit ko, Windows 7. Una, Windows 7 Home Basic, no? Yan. Available in emerging markets. Ibig sabihin, pag sinabi ng emerging markets, meron ng 141 different countries na registered na gumagamit ng Home Basic at nagre-release sila na, kunyari sa laptop, pag bumili kayo ng laptop, Home Basic na, no? Or kopya ng original copy na CD, no? Activation restriction, kumbaga medyo mahigpit siya. Hindi katulad ng mga ano ngayon, dati hindi mo na kailangan i-activate pag Windows XP. Ngayon, i-activate mo siya, medyo mahigpit. Certain region lang, meron siyang mga pinag-anuhan lang bansa na, kunyari, yung 141 different countries nga, yun lang ang meron na Home Basic, no? So, parang pag na-detect ka at hindi mo na-activate, consider ka niyang not genuine, no? Yung kopya mo, peke. So, kasi na-detect niya kung saan bansa ka sa internet pag na-detect ka niya, no? Tapos, arrow option. Meron na siyang arrow, yung tinatawag nating transparency, no? Yung mga pagka nasa may Windows bar, yung menu bar, yung transparency ng arrow, yung parang theme niya na transparent, yun yung arrow. Kasi itong pangalawang yung Windows 7 starter naman, hindi tignan natin yung features niya, no? Ayan, fewest features lang. Yung Windows 7 starter, usually makikita natin siya sa netbook, no? Puro netbook ang gumagamit niyan. Kahit anong netbook, HP, Acer, kahit anong netbook, meron siyang fewest features lang. 'Di ba? Pag ginamit mo yung netbook, parang limited lang kasi Atom lang siya yung processor. No, yan katulad niyan, 32-bit version and does not include the Windows Aero. Yung Aero na transparency nga na theme, yun, wala siyang ganun. So parang plain lang siya na Windows. No, just 32-bit lang. Ibig sabihin ng 32-bit, supports ng maliit na memory lang, no, binary digit. No, parang siya, computer language, no. Tapos, wallpaper and visual style are not changeable. Totoo naman, kung sino may mga netbook, tanungin natin sila kung paano, no? Kasi yun yung, nila, basic OS nila. Pag bumili ka netbook, starter agad naman nun. Automatic. Yan. Especially netbooks. Using OM license. Ibig sabihin yung OM license, original, original equipment manufacturer. Yun yung ibig sabihin, yung Windows na OM niya, nagmi-meet doon sa Windows copy, no? So, kung i5 ka na processor sa desktop, bakit ka mag-starter, no? Hindi ka nag-meet sa, niya. Ibig sabihin, register ang mga netbook na gumamit ng starter, no? Kasi, yung OM license nila. So, yun. Tignan naman natin yung iba, no? So, yung Home Basic at yung Starter. Para may clue kayo, kunyari kung magre-reformat kayo at stick tayo sa Windows 7 at dahil mahirap pa yung Windows 8, pwede rin naman, no? So, kaya pag-aralan natin yung different operating system. So, ang susunod, Windows 7 Home Premium, no? Word itself, Home Premium, no? Market segment, Windows Media Center. Ibig sabihin na market segment, sa piling lang din siya na ibibenta. Katulad din nung emerging markets. Parang same, parang parehas lang din, no? Yung Home Premium, ibig sabihin ng home, syempre, automatic pambahay, no? Pag meron kang media center, kasama na dito yung mga DVD burner, media player, lahat naman may media player, yung Windows Movie Maker, yung parang sa XP dati, kumbaga, Microsoft Excel, Microsoft, lahat nandun na, no? Kasi pambahay siya. Gagamitin siya pangbahay. Yun. Aero support, syempre, yung team nga, alam naman wala siyang, hindi niya supported kasi ginagamit siya sa bahay. Usually, a lot of users gusto napapalitan yung themes, napapalitan yung wallpaper, kaya supported yun.
So, home premium, no? So, may clue ka pa rin. Kung ang computer mo, hindi pang gaming o ano, mag-home premium. Sunod, enterprise. O, word itself ulit, no? Enterprise. So, sold to a licensed company. Yung may tinatawag silang ACM. Ayan. Assurance Contract with Microsoft, no? Kumbaga, lahat yan, lahat ng nire-release nila enterprise, it must be registered with Microsoft kasi meron silang mga supports, meron silang mga update features na binibigay ng Windows kapag na-install na. So, yun. Pangalawang features, MUI o multilingual user. Ibig sabihin, Chinese, multilingual, no? Yun yung isang napakaganda sa enterprise kasi pwede siyang gamitin ng iba't ibang bansa nang nagbi-business, no? Yan. Unix application support. Unix medyo malalim na pero may tinatawag silang SFU, yung subsystem kalimutan ko na yung F. Basta yun, Unix supported ng Windows yung Unix, no? Medyo malalim na siya, pero basta parang CMD tapos yung shell ng Unix. So, ganun katindi kasi kailangan yun ng mga business. So, hindi siya katulad ng OM na ginagawa nung doon sa starter, no? Kasi yung sa starter kailangan mag-meet sila ng netbook. Ito hindi, no? Kailangan matindihang activations. So, to make it short, ang Windows 7 Enterprise pang business, no? Usually nabibili yan yung computer na yan. Yung isang set na, kunyari bumili ka ng HP, isang set, Acer, isang set, Enterprise kung gagamitin mo sa business o kung maramihan kang bibili na computer, no? So, next, Windows 7 Professional. So, ayan. Sabihin, word itself, no? Professional. All features of Home Premium nandoon. Yung Home Premium, yung pambahay, nandoon. Kaso, at bukod doon, meron din siyang, ayan, Participate, Windows Server Domain, Remote Server, Location Aware Printing. So, ibig sabihin, pwede itong pambahay, pwede rin pang opisina, no? Kasi, o pang computer shop, pwede rin. Kasi professional, no? Meron siyang mga yan, nakakonect siya sa Windows Server, meron siyang remote, location, networking, di ba? Encrypting file system. So, malupit din siya, no? So, ito, binibigyan lang natin ng choice yung Windows 7, no? Na kung ano ba, pag nag-reformat ba ako, ano ba? Kasi usually hindi alam to ng karamihan. Ito pa, Windows XP mode, no? Windows XP. Ibig sabihin, siguro lahat naman tayo nakagamit ng Windows XP. Medyo magaang, mabilis, no? Pag Windows XP. Kaso wala nang support yan at wala na rin sigurong gumagamit ng sa ngayon. Kasi kailangan mo lahat ng driver, medyo mahirap ang XP kung way back then. So, ito na, no? Final, Windows 7 Ultimate. Ito yung gamit ko, no? Bakit? Kasi hybrid edition. Ibig sabihin ng hybrid, di ba? Pag sinabi natin hybrid, sa lahat meron siya. Kumbaga dati sa Ragnarok o kung sino naglalaro, pag sinabi mong hybrid, lahat ng stats nilalagyan mo, hindi may set, no? So, hybrid edition supports by 32, 64, 86 architecture ng processor at saka bits. Ibig sabihin nga ng bits, di ba, binary digit. So, pinagsama-sama mo to, alisin mo lang yung enterprise, yung home basic, yung professional equals ultimate, no? So, ito yung gamit ko. Bakit? Kasi same as features as enterprise, no? Yung license na parang pang enterprise, medyo matindi, pero matindi rin yung mga activator. So, okay, no? Alam mo naman tayo, syempre, Pinoy, kailangan libre. Pangalawa, ayan, pwede yung ultimate, nyari naka-ultimate ka, lahat ng features ng premium, pwede mong i-update, no? Pwede yung i-download mo, tas professional. Yung isa yung professional, pwede mo rin i-upgrade pag galing ka ng ultimate. So, pwede mo siyang dagdagan, pero meron na rin siyang media center. Kasi natutuwa nga ako, kung naka-ultimate kayo, meron ditong fax and scan. Kahit wala ka ng driver ng printer mo, pwede kang mag-print, pwede kang mag-scan nang walang driver, no? DVD maker, pwede kang mag-burn ng movie. Para siyang, pag in-install mo, kasama na yon, no? So, ganun katindi ang ultimate.
Tsaka di masyadong mabigat kung gamitin. Kaya, so, yun lang. Sana malaman natin lahat ng mga version at may mga natutunan ulit. At syempre, like and share. May mga nagtatanong, so thank you sa inyo. Share natin yung video at sana nakaka-share ako ng knowledge. No? Facebook and YouTube account. Salamat!